Pakibati nga po ang inyong mga katabi ng good morning. Ako po ay masaya na nakabalik po dito sa maganda ninyong parokya. Ako po ay naordinehan dito noong June 12, 2017 kasama ng aking mga kabatch. 5 po kami noon. After ng ordination, na-assign po ako sa Isabela ng 1 taon at 5 taon doon sa Ilocos Sur. Bago ako nalipat dito noong June dito sa aming seminary sa Cubao. Kaya ininyayahan ako ni Father Job na magmisa dito. Merong isang governor running for another term. Siya ay nangangampanya at doon sa kanyang pangangampanya, naabutan siya ng gutom. Doon sa kanilang pinuntahan, merong kainan. At noong kumakain na, nakipila din siya. Nung nakipila siya, binigyan lamang siya ng 1 piraso ng manok. Marami pa kasing tao. Kaya lang, gutom na gutom siya. Sabi niya, pwede bang isa pa? Sabi naman nung nagsiserve, hindi pwede, isa lang. Kaya, inassert niya yung kanyang authority. Sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Ako ang governor dito. Sabi naman niya, nung nagsiserve, hindi mo rin ba ako kilala? Ako ang in charge dito. Sabi niya. Makikita natin dito sa dalawang ito, ina-assert nila yung kanilang authority. At sa ating mga pagbasa ngayon, tinitinan natin, pagninilayan natin, kung saan galing ang kapangyarihan, ang authority, at paano natin ito gamitin. Yung ibinigay na authority na ibinigay sa atin ni Jesus. In one way or another, maski saan tayo, meron tayong minsan authority, kapangyarihan. At paano natin ito gagamitin? Hindi lang yung mga nasa gobyerno o yung mga leader ng simbahan ang merong authority o kapangyarihan. Lahat tayo bilang mga Kristiyano, bilang tao, in one way or another, meron tayong kapangyarihan na bigay ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, nakita natin si Propeta Isaias, sinabi niya kay Sobnang, yung hari ng Israel, na aalisin na siya ng Diyos. Palalayasin siya sa kanyang kinalalagyan. Bakit? Kasi yung kanyang kapangyarihan, ginamit na niya ayon na lamang sa kanyang kalooban, hindi na sa kalooban ng nagbigay sa kanya. Siya ay para ng mata. Ano yung mata? Kurap ng kurap. Inaabuso na niya ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga sabi ni Propeta Isaias, tatawagin ko ang araw na iyon ang aking lingkod na si Eliakim. Ipapalit na niya si Eliakim. So kapag hindi nagamit ang power, ang authority, ayon sa kalooban ng nagbigay, tatanggalin, aalisin, at ibibigay doon sa taong may kayang gawin ang kalooban ng nagbigay. At sabi pa nga niya, ibibigay sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ibig sabihin yung authority na galing,
yung kapangyarihan ni David ibibigay kay Eliakim. At sa ating ebanghelyo din, si Jesus, pagkatapos niyang tanungin ang mga alagad kung sino siya, at sinabi ng mga alagad, ikaw daw si Juan, si Jeremias, o si Elias, o isa sa mga propeta. Pero ang sabi naman ni Pedro, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. At anong sabi ni Jesus after that? Mapalad ka, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa iyo nito na kaalaman. Mapalad ka. Kaya nga ikaw, hindi na Simon ang pangalan mo. Ikaw ay Pedro. Ang ibig sabihin ng Pedro ay bato. Pakisabi nyo nga po, bato. Rock. Hindi kung ano mang bato. At sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw, Pedro, ay bato, at itatayo ko, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan, at ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian. So si Pedro, binigyan ng kapangyarihan ni Jesus sa kanyang simbahan. Kaya nga, sa ating simbahan, ang kahalili ni San Pedro ay ang Santo Papa. Yung authority ay ibinigay ng Diyos kay Pedro, at ito naman ay naisalin sa mga Santo Papa. Kaya nga, siya ang point of unity natin. Kung merong pagkawatak-watak ng turo, kung ano ang sabi ng ating Santo Papa, yun, para merong unity. At ito nga ang ibinigay ni Jesus na kapangyarihan sa Kanya. Hindi ito para lang sa Kanya, kundi gamitin ito to build up the church, para i-build ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. At ito ang purpose ng kapangyarihan, authority na ibinibigay ng Diyos sa atin, to build one another, para ang kaharian ng Diyos ay mapunta dito sa mundo. Kaya sabi doon sa ating prayer, Our Father, Your kingdom come, Your will be done on earth as it is in heaven. At yun ang purpose ng authority. Kaya nga, minsan, yung may mga authority, sabi nga, yung iba, ginagawa na nila kung anong gusto nila, hindi na ang kalooban ng nagbigay. Yung iba, kung nanalo na, dahil hindi mo ako binoto, wala kang ayuda. Wala kang tulong. Hindi ganon ang authority ni Jesus. Maski sino, paglilingkuran niya. At makita natin sa Ebanghelyo na yung simbahan ay hindi simbahan ng pari, ng obispo. Sinabi ni Jesus, ang aking simbahan, simbahan niya ito. At itatayo ko ang aking simbahan. I will build my church. Siya ang magtatayo, hindi tayo. Maalala ko nung ako ay nasa Ilocos, yung aking assignment doon na parish, mission parish, mission, subsidized ng diocese. Kasi yung income niya, hindi kayang
buhayin economically yung parokya. Merong food subsidy yung pari, pati yung allowance ng pari galing sa diocese. Mga 2 to 3,000 lang siguro per Sunday yung collection. At nung una kong pumunta doon, mga June, July, tag-ulan, lahat na wala ng tuyong sahig sa loob ng simbahan sapagkat tumutulo na pati sa kumbento. At isang araw ako ay nagdarasal. I do my holy hour. Sinabi ko, Lord, tulungan mo ako paano ito i-build. Lord, tulungan mo ako paano ang gagawin ko. And then, after my prayer, natulog na ako. Sabi ko na lang sa Kanya, Lord, simbahan mo naman po ito. Ikaw nang bahala. Ikaw na bahala. At sa paglipas ng araw, napalitan naman yung bubong na inaanay. Pati yung kumbento. God sends generous people to help His church. Hindi ko naman simbahan. Simbahan niya. Hindi ako ang nag-build. It's Him. Ginamit niya lang ako. At ito din ang ating parating panghawakan. Is the Lord who will build our nation. Gawin lang natin yung mission natin. Is the Lord who will build our church. Gawin lang natin yung mission natin. At ito ang sumampalataya sa Kanya to keep His commandments. Gaya ng sinasabi ni yung wisdom niya, papasukin natin sa ating pagkatao na sinasabi ni San Pablo sa ating pangalawang pagbasa. The authority comes from the Lord. Gamitin natin ito in building up His kingdom ayon sa Kanyang kalooban. Gamitin natin ito in serving our fellow human being sa paglilingkod, sapagkat ito lamang ang paraan upang ang kaharian ng Diyos ay mapaasa atin sa mundo. Naalala ko yung isang kwento na nabasa ko. Meron daw isang napunta sa langit at impyerno. Meron siyang exposure sa langit at impyerno na tao. Una siyang napunta doon sa impyerno. Doon sa impyerno daw ay merong malaking hall na andun na lahat ang mga masasarap na pagkain. Yung pinakamasarap na pagkain o masasarap na pagkain na ma-imagine mo, andun lahat. Kaya lang yung mga tao ay malungkot at hindi healthy. Bakit? Kasi ang pwedeng panguha lang ay yung malaking kutsara na kapag nakakuha ka, hindi mo naman maisubo. Kaya malungkot sila. Maski may pagkain, nagugutom siguro, hindi mo naman makakain. At siya naman ay napunta dun sa langit. Dun sa langit, ganun din daw ang sitwasyon. May malaking hall din. Marami ding pagkain. Ganun din ang panguha. Kutsara din na malaki na hindi mo maisubo. Pero masasaya sila at sila ay malulusog. Bakit? They serve one another. Kapag nakakuha, yung sa harap niya, susubuan niya. At yun yung kaharian ng Diyos.
we will experience miracle when we use our authority, our power to serve one another. Gamitin natin ito nang sa gayon, dito pa lang sa mundo, langit na din. Amen.